I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Paul and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Luis and supporters. So guys, mayroon tayong upload videos, updates. Gusto nyo malaman kung ano ba talagang totoong dahilan kung bakit na-consume yung yung rally nila sa sa Tacloban. 'Di ba ang palabas nila ayan panggigipit daw sa malayang pagpapahayag. Alam niyo naman guys, ang pinagbibintangan nila si Pangulong Marcos Jr. Pero kagagawan din nila 'yan. Kung mayroong panggigipit dito guys, kundi walang iba kundi sila 'yon. Dahil hindi naman sila inaway ni Pangulong Marcos Jr. Walang basihan. Matatawa kayo guys basahin ko sa inyo ito yung totoong dahilan kasi nagsalita na po ang mayor ng Tacloban at mayroong sinabi yung isang congressman, si Congressman Asidre, mayroon talaga siyang information na talagang pawang katotohanan lamang. Ito, panoorin nyo Bermordes. So ito guys sabi po ng Global Mirror dito, di ba? Sabi ni Global Mirror guys, so this is not the time to go on the streets and to start fighting. Yan maraming LGU na nakapansin dito sa mga rally ni Digong guys Kasi ang iba concern na masyado kay Pangulong ang iba concern kay Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Lalo na ibang mambabatas na congressman na palaging binabanatan si Pangulong Marcos Jr. Wala naman siyang ginagawang masama sa pamilyang Duterte. 'Di ba? Sabi pa dito guys, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez is appealing to his friend. Nakikiusap sa dating Pangulong Digong to talk to the President Bongbong Marcos over his concern or national issue instead holding rallies against the latter. Diba? Former President Rodrigo Duterte to President Bongbong Marcos over his concerns or national issue instead on holding rallies against the latter. Diba? Pwede niya naman kausapin ng Pangulong Marcos Jr. kung ano ba ang concern niya tungkol sa national issue. Pwede naman yung guys, madali kausapin ng Pangulo. Diba? Kaysa naman magrarally ka, titirahin mo yung tao. Diba? Kawalang respeto yun mga kababayan sa Pangulo ng bansa. Ayan Romualdez says the ex-leader, daughter Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte can also call Marcos anytime she can really rely his father grievances to him. Diba? Nandiyan naman si Sara Duterte. Kung ano ba ang problema ng papa niya, pwede niya sabihin sa Pangulo. Ano ba ang pinaglaban nila? Di ba mga kababayan? So nakikita nyo ba na may ginawang nilabag na batas si Pangulong Marcos Jr.? Wala Parang wala akong nakikita mga besa. Hindi ko alam kung saan banda ang pagkakamali ni Pangulong Marcos Jr. or pagkakasala niya sa mga Duterte family. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong nagawang kasalanan ni Pangulong Marcos sa kanila. 'Di ba? Hindi naman ito Itong pangulo na ito napakatahimik, hindi marunong away nga see? Saan kayo makakitang ganyan? Kaya tinatanong ng karamihan, ano bang kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. kay Duterte? Ano bang nagawa niyang kasalanan sa ama ni Sara Duterte? Bakit bigla na lang tinitira or sinisiraan si Pangulong Marcos Jr., yung gobyerno, pati yung First Lady? Ano bang problema nila? Ano bang pinaglaban? Yan guys, ito pa, Ayaw namin talaga ng away, kaya nakikiusap naman ako. Nandyan yung anak niyo po, Vice President. Ayan, anytime tumawag yan kay President, kakausapan yan. Kung meron kayong gustong ipaabot nyo doon. This is not the time to go on the streets and to start fighting. Mayor Alfred Romualdez. Ayan mga bes, May 29, 2024. Nga naman, mga kababayan, ano man ang concern niya sa national issue, why not hindi niya kausapin si Pangulong Marcos Jr. o ipahabot through Sara Duterte, kausapin si PBBM o ganito ganon.
What the heck? Ano bang problema? Himbis nga mag-ano na lang, tutulungan ni Digong itong anak niya para lalong lalakas. Kaso hindi eh. Ngayon, dahil sa kagagawa ng ama niya, puro paninira sa gobyerno. O, alam nyo, nagmamasid ang majority ng Pilipino dito sa galaw ng mga Duterte. So, for sure, babagsak yan pag tumakbo sa pagkapangulo. Ayun na po, lalo na, sinabi ni Torniga doon. O, totoo yan, sa survey niya nga, bagsak siya eh. So, dahil dito mga kababayan, sa akin naman, Sus Maria Josep, tulungan na lang natin si Pangulong Marcos Jr. kaysa mag-away-away ka na lang, makikipag-away ka. Wala kang makukuha dyan, mga bes. Wala kayong maibubutas kay Pangulong Marcos Jr. Naku, talaga naman. Kaya nagsasawa siguro, no? At nakikita din ng mga local na governments na itong rally nila ay napakasama. Puro paninira, puro pambabatikos. O si resign BBF, Maria Josep. Okay lang sana kung walang nagawang pangulo. Nakaupo lang sa Malacanang, nagpalaki ng dyan. Pero hindi eh. Very hard work president ito. Saan kayo makakitang klaseng ganitong katalinong pangulo? My goodness, puro trabaho. Puro kay paninira, panggugulo. Siya naman todo trabaho. Hala, bira. Trabaho pa more. Yan si Pangulong Marcos Jr. Kasi hindi naman importante yung guys. Hindi ini-ignore niya yan, mga yan eh. Kaya lalong nanggagala ito kasi hindi sila pinapansin. Lalo't ngayon number 1 tayo sa buong Asia na fastest growth economy. Saan kayo makakita niyan? 'Di ba? Kaya nga magpapasalamat nga dapat kayo eh. Kasi magaling mamunot si Pangulong Marcos Jr. Hayaan niyo siya magtrabaho. Kaya ito si Digong nanggugulo eh. So dahil dito mga kababayan, ito po yung sinabi ng isang sulon. Basahin po natin. Sabi po dito guys ito yung sinabi ng ni Congressman Asidre mga kababayan. Walang kinalaman si House Speaker Martin Romualdez sa pumalpak na maisog rally, matapang na prayer rally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy sa Tacloban City. Liti, sinabi ni Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, malamang sa hindi naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami ang nakarating. So ibig sabihin walang tao walang pumunta. Baluarte ni Romualdez yan guys. Ni Pangulong Marcos Jr. Sabi, bakit hindi marami ang nakarating? Naku, si Robot Sigarutay dyan for sure. Number kasi kung ako ang tatanungin mo, wala naman kaming kinalaman. Si Speaker Romualdez wala naman kinalaman. Anini Asidre, agay, paktay tayo ni Day. Base sa information, ito guys, ito yung base sa information nila. Na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit. Tigasin talaga, mga antitigas ng mga mukha nito. Hindi naman pala kayo nag-apply ng permit eh. Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Ay sus, kaya naman pala eh. Tingnan nyo, napakasinungaling yung ibang nagpapakalat ng news mga kababayan. Kaysa ginigipit sila. 'Di ba? Kaysa hinaharang daw sila ng mga dump truck, ay pinagparkingan daw yung binyo. Tingnan nyo itong mga to, no? Ang sisinungaling. Tapos sabi pa dito guys, yung pala eh, pinagpapasabi lang pala, gagamitin nila yung ng Freedom Park. Hindi naman pala sila kumuha ng permit. Agay! May nakapag-book na po as early as May 10. Sa pagkakaalam ko, mayroong nang nag-apply doon sa roadshow ng mga heavy equipment. Dagdag pa ni Asidre. Ayun naman pala eh. Tapos, ang pinalabas ng mga DDS, mga kababayan, hinarangan daw nila ay hinarangan daw yung binyo ng mga drum truck, doon na lang daw nila pinarking. Ayun naman palang dahilan eh. Mayroon na palang nakapag-book. Si May 10, sa pagkakaalam ko, mayroon nang nag-apply doon sa roadshow ng mga heavy equipment. Kung nakita nyo mga drum truck nandoon, mga kababayan, may nauna pala sila eh. Yan ang mga reason kung bakit naonsumi. Ang tinukoy ni Asidre ang maisog rally
pre-rally na naka-schedule dapat sa Tacloban noong Sabado, May 25, kinansela ang naturang pagtitipon. Matapos mabigong humakot ng malaki. Nagbilang ng Pro Duterte Rallies ang mga organizer. Anong nangyari? Nga. Wala palang tao kayong mahakot. Jesus Marius, common sense naman. Hindi talaga ka makakahakot dyan. Tacloban Leyte yan Baluarte ni Speaker. Saka ni Pangulong Marcos Jr. At wala palang tao pala ito, guys. So, ibig sabihin, nabigo sila pang na humakot ng tao. Ay, naku, si robot si dyan, garutay. Pag ganyan, kasi, mga kababayan, hindi na natutuwa ang mga Pilipino sa ginawa ni Digong. Yan, umpisa pa lang yan. Pangilan na yan, na tinanggihan sila. Pangatlo na, Dumaguete. Tacloban. Malala sa Bulacan. Kaya sa mga LGU sa buong Pilipinas, wag nyo nang yan, hayaan sila mag-rally, tanggihan nyo. Nakakasira lang ng image ng lugar nyo mga yan Di ba? Wala naman sila magawa, kundi puro paninira, pambabatikos, ayan. So, dahil dyan mga bes, bigo silang humakot ng malaking bilang. Kaya, atras, abante mga bes. So, ito pa, tuloy. Yan, sulon, palpak na rally. Palpak talaga. Palpak na rally ni Digong, huwag isisi sa iba. Tama. Di ba? Yan, sabi ni Pilipinas ito guys, courtesy ng Pilipinas Today. Huwag naman sanang gamitin ito ng pamamaraan para bastusin ang ating mga ginagalang nating leader. Mas marami pa yatang mura ang mga naunang rally nila. Wala naman akong naririnig na panalangin. Saad ni Deputy Majority Leader Tingog Party List, ayan, Representative Jude Asidre. Di ba guys? Sabi ko sa inyo. Wala naman talagang pag panalangin. Lalong nagagalit ang Panginoon sa kanila sa pinagagawa nila. Bakit? Isa-isang nagsisilayasan sa PDP. Tulad yang si Gobernador Gwen Garcia ng Cebu. Nag-resign as a PDP members. Tapos ito pa guys malamang si Digong ang maiiwan mag-isa. Bakit? Yung mayor ng Mandawi nag-resign ngayong araw. As a member ng PDP. Sabi ko, sunod-sunod na yan Bakit? Kasi mga kababayan, ang pinuno nila PDP laban, si Digong. Siyempre, parang ikakasira din nila yan dahil member sila ng PDP. Sasabihin nila, parang hindi maganda itong aming pinuno. Puro mura na lang sa gobyernong Marcos Jr. Samantalang ito, nakakatulong naman sa bawat region, sa mga sakuna, tinutugon ang problema. Diba? Totoo yun. Dito mo makikita mga kababayan, nakikita kasi ng mga sulon, ng mga congressman, ito si Pangulong Marcos Jr., tahimik lang nagtatrabaho, hindi pala away. Natural kakampihan talaga ng mga mambabatas yan. Pag ganitong klaseng ugali na napakabait. Di ba? Kaya kinakampihan, sinusuportado nila yan Majority ng mamayang Pilipino nakamasid dito kay Digong. Bawat rally puro mura. Lalo na ito si Atty. Puki at saka si Chunggo. Lalo niyo si Atty. Pekpek. Tingnan nyo. Dating gabinete ni Pangulong Marcos ngayon, sumali sa mga sa walang katuturan na rally. Isa lang naman ang intensyon nila yan di ba? Sirain ng Pangulo. Anong reason? Ano bang pinaglaban? Wala naman. Hindi naman sila inaway ni Pangulong Marcos Jr. Kaya ito, makikita mo sa mga congressman, mga kababayan, talagang suportado nila si Pangulong Marcos Jr. Kita mo man? See? Palpak talaga. Kasi ang Panginoon nagagalit na sa kanila. Yan, binigyan sila ng ng kaparusahan. Bawat rally na pinuntahan nilang lugar, laging na-consume. Tapos ang sisi kay Pangulong Marcos Jr. Narinig yun naman siguro yung sinabi ni Mayor Romualdez. Ayaw niya ng away. Kung may problema sa national issue, doon na lang, mag-usap na lang ng face to face with the Pangulong Marcos Jr. Madali naman kausap yan Palagay ko walang dapat pag-usapan dahil wala namang kasalanan si Pangulong Marcos Jr.
Walang basihan mga bes. So, totoo lang. So, yun guys, ha? Yes, ayan. See you again on my next upload videos. Bye, bye, bye. And babus. God bless Philippines. At least, alam nyo ang totoong kadahilanan. Okay? Babus!